Good morning. Good morning. Oh, morning pa. Naku, 6 days away pa po ang Valentine's, pero sa mga mahilig sa sine, pwede nyo i-celebrate ang araw ng mga puso. Aba, kahit ngayon pa lang. Showing na kasi today ang pelikulang My Valentine Girls. Kahapon pa lang excited na ang mga nakapanood dito sa premiere night. Watch this. Ngayong araw ang opening ng pinaka-nakakakilig na movie this February, ang My Valentine Girls. Kaya naman excited na ang aktres si Rian Ramos na makita ng mga tao ang pinaghirapan nilang pelikula. Ayon pa kay Rian, marami raw pagkakahawig sa tunay niyang ugali ang kanyang ginampan ng role. Kasi yung character ko dun sa movie may sense of humor eh. Parang akin. At saka yung ginamit ko na sense of humor para ilabas yung character ko, yung sarili ko talaga. Pero medyo inartehan ko ng konti kasi ano siya, stylist, tapos medyo kikay. Samantala, kinumusta naman namin ang love life ng aktres. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin matigil-tigil ang mga bulong-bulungan na sila na raw ng TV host and DJ na si Mo Twister. Ayaw man umamin, nagpahaging naman ang aktres sa tunay na kalagayan ng kanyang puso. Okay naman, okay. Steady. steady. Wala pa namang advancement. Feeling ko tama para sa age ko ngayon na may work ako, may family time, may konting love life, pero maganda yung balance. Next week ay Valentine's Day na. Kaya naman sa nalalapit na araw ng mga puso, may plano na kaya si Rian? Pero sa ngayon, since trabaho talaga ang pinaka-priority sa lahat, doon napupunta lahat ng pansin ko. Mga kaibigan, puntahan po natin Susan Enriquez doon po sa burol po ni Secretary Angelo Reyes. Susan? Yes. Arnold, patuloy pa rin yung pagdating ng mga bulaklak dito. No? Ilan sa mga namataan nga natin dumating ditong bulaklak ay mula dito kay Lieutenant General Ray Ortiz, ang Commanding General ng Philippine Army. Namataan din natin dumating dito itong ang dating PBA player na si Chito Loizaga na sinasabing malapit na kaibigan ng pamilya Reyes at ilang mga empleyado din ng DNR ang nakita nating nagtungo dito at nagpaabot ng pakikiramay dito sa pamilya Reyes. Matatandaan po natin na itong si Secretary Reyes ay naglingkod din bilang kalihim ng DENR sa panahon ng termino nitong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Samantala Arnold, katatapos lamang nating makausap itong si Prime Beronia. Si Prime Beronia po ay dating Media Relations Officer nitong si Secretary Reyes at sa pagpapulong kagabi ay mayroon pong alok itong Sandatahang Lakas ng Pilipinas na ang labi po nitong si Secretary Reyes ay ilipat dito po sa headquarters na dito sa Campo Aguinaldo sa darating na Huwebes, ano? At sinabi rin meron din proposal na ito po magkaroon po ng necrological service doon po sa GHQ Canopy sa darating na Sabado at ang tentative na alok nila para sa libing ay sa darating na Linggo sa libingan ng mga bayani. Pero ito po ay proposal pa lamang ng AFP at ito nga po ay batay pa rin sa magiging pagpapasya o desisyon ng pamilya kung tatanggapin nila itong ganitong proposal dahil hinihintay pa nga nila ang pag-uwi sa bansa, pagbabalik sa bansa nitong kapatid ni Angelo Reyes, itong kanyang kapatid na si Pablo Reyes Jr. o itong si Lito. So ito pong mga ganitong pagpaplano ay tentative pa lamang, sang-ayon po ito sa proposal ng AFP at kung ito po ay aaprubahan ng pamilya, doon po magkakaroon ng linaw kung kailan at kung saan nga ihahatid sa huling hantungan ang labi ni Secretary Angelo Reyes. Arnold? Maraming salamat, Susan Enriquez. Magbabalik po ang unang hirit. Masasarap ang inyong mga paboritong ulam kung may tamang asim ng Silver Swan sukang puti. Mabango, swabe sa lalamunan at hindi masangsang sa ilong. Valentine's Day na, kaya kung wala kayong date, walang nagmamahal sa inyo na boyfriend o asawa, okay lang yan dahil talagang pure love ang makukuha niyo pagdating sa mga pets sa inyong minamahal. At para dyan, pag-usapan natin ng dalawang different breeds of dogs. Kasama natin ang ating resident vet ng iba kundi si Doc Ferds Resha. Good morning, Doc. Good morning. Siyempre, meron tayo mga bagong breeds, mga bagong sinisikat na breeds na aso ngayon dito. Okay, let's talk first about this dog. Oh, yeah. Medyo kakaiba itsura talaga niya, ha? Wala siyang sakit, wala siyang skin problems. Pero this is Chinese Crested Dog na babago dito sa Pilipinas kasi
ngayon lang natin nakikita. Ganyan talaga, he was born like that, ha? Yes, so... Hindi Shinavian, ha? Hindi naman. Yeah. So, yung balat niya talaga wala siyang balahibo at yung mga skin problems na pwedeng mag-suffer ng humans, pwede rin siya magkaroon like Sunburn. acne, sunburn, and ang maganda lang dito, hindi siya prone sa ticks and fleas. Oo, kasi makikita mo kaagad yan. Yes, medyo may kamahala ng asong to. Magkano siya? Can run around 25,000 pataas. Talaga? Pero, Even more. paano naman siya alagaan? Mahirap mo siya alagaan. Wait, do you have to put SPF on him? Yes, kailangan mong lagyan siya ng oil. Sunblock, At saka sunblock, sometimes if you're going to expose him sa araw. Sa araw. Uy, it can run up to 50,000 pala. Yes, can be like that, no? So, yun, meron din yung mga kapatid niya, pwedeng sa litter niya, same litter, may tinatawag natin yung powder puff, mahaba yung buhok. Ngayon, kapag pinag-breed mo yung silang dalawang hairless, pag pinag-breed mo, can produce a powder puff, yung mahaba buhok, or a hairless. Pero kung dalawang powder puff, hindi siya mag-produce ng hair. Okay, moving on to this next dog, malaki siya. Dutch breed, yan, isa sa mga sumisikat natin na breeds ng aso ngayon. Hindi siya Askal, ha? Hindi siya Askal. It's smaller than a German Shepherd. So kung sumisikat siya sa police, especially sa ibang bansa, kasi yung agility ng German Shepherd, yung kanilang trainability, agility. Matalino rin to. Matalino, yung nasa kanya lahat yung qualities na yun. Pero slender yung body niya, mas lower siya. So, perfect siya sa mga search and rescue. Oo, sumisingit-singit, kaya-kaya niya. Sumisingit, minahabol sa mga maliliit na butas, kaya niya pumasok. Pwede ba siyang parang yung dogs doon sa mga bomb sniffing? Yes, yes. Actually, they're nagiging popular na ngayon sa mga bomb sniffing dogs or airports. Ideal sa Pilipinas kasi they shed lesser than the German Shepherd. Talaga? So, hindi masyadong, yung mga allergies? Exactly. So, kung meron kayong allergic reactions to dander and hairs ng mga aso, mas maganda to. Although, it doesn't replace yung, gusto ko lang i-emphasize, hindi niya nire-replace yung mga ating German Shepherds. Kasi iba yung capability ng mga aso na yun than the Dutch Shepherd. So basically, in the end, you have to choose kumbaga ano ang aayon sa lifestyle mo. Yes. Because they will follow you and they will be with you. Yes. I don't suggest, this is not an all and everyone's alaga talaga ng pet. Hindi siya dahil very agile, very active. So, kailangan ng everyday exercise. Talaga? Madaming exercise. So, kung hindi, may inip. Hindi siya pwede sa akin. Okay, ito si Hairless naman. Mabilis mo siya alagaan, yes or no? Yeah, mahirap siyang alagaan. Mahirap siyang alagaan because it requires a lot of attention, pero very affectionate. So, if you have time, if you have the budget, also, maganda siyang pet. Oo nga, kasi mahal niya yung niya, bossing niya, kanina pa siya talaga, hindi siya malayo sa kanya. Ang pag-aalaga naman ng aso, depende yan sa owner tsaka doon sa capability ng... meron din tayong Chihuahua. Pero of course, Chihuahua, well, we all know, Paris Hilton is pinasikat niya kasi Chihuahua. Madaming Chihuahua dito sa Pilipinas. And also the Shih Tzu. Siguro 50% ng ating mga kliyente sa clinic dati are Shih Tzus. Shih Tzus. For some reason. Magdala ako ng Askal sa'yo. Thank you very much, Doc Ferds. Thank you. Alright, mga kapuso, dyan na po kayo balik agad ang unang hirit. Unang hirit, saya. Sa unang hirit, Mangulat ka! Pangarap mo bang magka-brand new car? Join Film Life's plano mo, pwedeng manalo and win exciting gadgets plus a Honda Civic in the grand draw. Just text plano to 2256. Kaya kung pangarap mong manalo, text na! This promo is exclusive for Film Life clients only. Sa unang hirit, misyong totoo ang unang hirit. Sa mga in love dyan o yung mga nabitin sa morning concert ng international singer-songwriter na si Dan Hill, huwag mag-alala dahil may second set pa po tayo ng romantic kantahan. Once again, to give us a taste of love rocks Valentine's concerts sa Araneta Coliseum this Friday, here is Dan Hill. Can we try just a little bit harder? Can we give just a little bit more? Can we try to understand this love we're fighting for? Oh, can we try a little more passion? Can we try a little less pride? Love you so much, baby, that it tears me up inside. I hear your face cloud over like a little girl. Your eyes have lost their shine. You whisper something softly I'm not meant to hear. Baby, tell me what's on your mind. And she said, I don't care what people say about the two of us from different worlds, baby.
love you so much it hurts inside. Are you listening to me, girl? And we say, can we try a little bit harder? Can we give just a little bit more? Can we try to understand it's the lives we're fighting for? Can we try a little more passion? Can we try a little less pride? Love you so much, baby, that it tears me up inside. Father Dixie Palas, happy birthday! Happy birthday kina Aura Beth Pirano at Ariel Jos at kay Rodel Guerra. Happy birthday! Oy, Micah, thank you sa magtambay. Thank you, Dan Hill. Never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. It's my favorite. Oh, I love you. Can I touch you? Can I touch? Ang programang ito ay inhatid sa inyo ng Mercury Drug. Gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury